Thank you, Michael. Meron pa tayo sana mga reports dito na may kaugnayan riyan. Kaya lamang yung ating unang bahagi ng ating Fun Saturday ay pansamantalang iwanan muna natin. Sabagat ang ating ikalawang bahagi ay nandirito na. Yan ay kaagapay sa ating FGS Web Radio para sa mga Pilipino. There you are. Bubuksan natin ang ikalawang bahagi ng ating Fun Saturday Live. Filipino Online. FGS Web Radio. Tuwing araw po lamang ito ng Sabado, mga kapitbahay. Fun Saturday Live. And of course, ang inyong kaagapay, walang iba. Pakinggan si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Nasa second hour, second segment tayo ng ating FSL. At ito ang inyong Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. ngayong araw na ito ay pag-uusapan natin, mga kababayan. Ito pong naungkat ng ating Kongreso ngayon na hindi natin alam ito ay isang silent cancer. Isang lihim itong sakit ng lipunang Pilipino na kung hindi natin puputulin, baka bukas makalawa tayo'y tutuklawin. Ito po ang National Grid Corporation of the Philippines. Ito ang tanging-tangi na supplier, regulator of supply ng kuryente diyan sa bansa. Sad to say, ito pong National Grid Corporation of the Philippines ay hindi hawak, hindi kontrolado per se ng pamahalaang Pilipinas. Nakita naman ninyo at mamaya ay bubulat-latin natin ang bawat hibla ng mga bagay na alam natin tungkol sa operasyon na ito ng National Grid Corporation of the Philippines. Nais ko lamang ipaabot sa inyo na ngayong araw na ito ay nais nating isulong upang maging maliwanag, hindi sa tulong ng kuryente ng NGCP, National Grid Corporation of the Philippines, kundi sa tulong ng mga tunay na mga mamamayang Pilipino na magliwanag sana literally ang ating bansa sa ilaw ng ating mga mamamayang Pilipino. That's why we strongly urge our congressmen and senators. Salamat kay Dan Fernandez. Isulong natin ito na take back. Kunin natin, bawiin natin ang prangkesa na ipinaggalob dito sa National Grid Corporation of the Philippines for many reasons. And one most important reason is hawak po ito ngayon ng Chinese Communist Party. Actually, maraming kumukulo na mga lihim na nagaganap sa loob ng National Grid Corporation of the Philippines na hindi natin alam. Sa operasyon, hawak ng Chinese Communist Party. Management, hawak ng Chinese Communist Party. Yaan ang National Grid Corporation of the Philippines. Now, simulan natin pag-usapan ito, mga kababayan kong minamahal. Paano napasakamay ng mga komunista ang National Grid Corporation of the Philippines? Meron naman tayong National Power Corporation nung araw, di ba? May kuryente tayo sa ilalim ng kanilang pamamahala. Nagsimula po ito, hindi kayo magtataka, sa unang presidente ng Pilipinas na nagbukas ng malapad na pintuan ng Pilipinas sa komunistang China. Walang iba kundi si Gloria Macapagal Arroyo. June 8, 2001, ang presidente niyo kauupo lamang Gloria Macapagal Arroyo.
Pinirmahan ito ang Republic Act 9136, Electric Power Industry Reform Act, at ipinagkaloob sa kamay ng mga Chino itong National Grid Corporation of the Philippines. Sino ang mga humahawak nito? Bakit sinasabi kong ito tangan-tangan ng mga komunista? Eto, binabalasa ang Board of Directors, pero on top of it, at ang mga sensitibong posisyon sa operasyon ng National Grid Corporation of the Philippines, nasa kamay ng mga pure-blooded member ng Chinese Communist Party. Zhu Guangchao, chairman. Sino itong si Zhu Guangchao, mga kababayan ko? Ito ay engineer by profession, Vice Chief Engineer at Director General ng International Cooperation Department ng Grid Corporation of China. Yan ay State Grid Corporation of China. Vice Chairman pa rin ito ng iba't ibang mga korporasyon na may kaugnayan sa enerhiya ng China. Chinese Communist Party. Merong mga Pilipino riyan, pero mga Chino pa rin ang iba. Like Robert Kyoto, Henry C. ng SM, Anthony Almeida. Pero ang tatlo na ito, bale, 10 ang Board of Directors nito. Tatlo lamang ito apat na mga pure-blooded na mga Pilipino. Ay, hindi nga pure-blooded Mga mixed blood Filipinos. Chinese in blood, Filipino in citizenship. Pero ang bibigay ko lang sa inyo yung talagang direkto na pinaupo ng Chinese Communist Party sa National Grid Corporation of the Philippines. Nabanggit natin yung kanilang chairman mismo. Ang pangalan nito ay Zhu Guangchao. Engineer by profession, pinadala ng Chinese Communist Party upang mamuno ng Philippine National Grid Corporation of the Philippines. Kasama nito na sinugo ng Chinese Communist Party ang isa pang miyembro ng Board of Director na humahawak ng iba't ibang function. Shan Sheu, Director. Ito ang pinakang chief representative ng Chinese Communist Party na kumakatawan sa State Grid Corporation of China. Shan Sheu, pure-blooded Chinese, pure-blooded Chinese Communist Party Politburo. And then isa pa, Liu Ming, kasama pa rin sa Board of Director. Siya naman ay Deputy Chief Representative ng Chinese Communist Party. Kumakatawan sa State Grid Corporation of China. Siya ang may hawak ng technical and marketing exploration. Technical operation ng National Grid Corporation of the Philippines. Direktong kinatawan ng Chinese Communist Party. Another one, the same. Engineer din. Liu Zhenhua, engineer. May master's degree sa engineering. Pinadala pa rin ito ng Chinese Communist Party. At ito ay sa magitan ng Chinese Communist National Grid Corporation of China. So yan po ang mga humahawak nagpapatakbo ng National Grid Corporation of the Philippines. Binigyan ng puwang ni Gloria Macapagal-Arroyo, naglaylo ng konti, binigyan ng sandamakmak na lakas, binuhay ng gusto sa panahon ni Rodrigo Duterte 2016. Now, ang tanong
kaya bang i-shut off? Kaya bang padilimin ng National Grid Corporation of the Philippines ang buong Pilipinas sa kalagitnaan ng hidwaan na lumalala sa pagitan ng China at ng Pilipinas? Kaya nga ba't sabi ko ang palatuntunan ito kasama ang tinig ng maraming mga mamamayang Pilipino at mga organisasyon na makabayang Pilipino. Isinusulong natin ang ating panawagan ng pagkatok sa puso na mga congressmen at mga senador natin na sana'y tunay kayong mga makabayan na mga nagsisilbi sa bayan. Bawiin ang prangkesa na ito ng National Grid Corporation of the Philippines, alisin sa kamay ng mga komunista. Bakit? Sapagat ang China ay hindi po nating kaibigan. Alam nating lahat ito, ang China is not our friend. Hindi nating kaibigan ng China. Ito ay kaaway natin. China is an enemy. Tanggapin natin sa hindi. Pagkalaban natin, at yun ang may control ng ating kuryente, alam ninyo ang magiging mga epekto nito. Sa kasalukuyan, mga kababayan ko, hindi natin alam. Alam natin na ang China ay may utos sa kanilang mga tauhan, sa kanilang mga mamamayan. Lahat ng mga mamamayan ng China na nasa labas ng bansa, I am particular about the executives of the National Grid Corporation of the Philippines who are directly following the orders of the Chinese Communist Party, sitting as board of directors ng National Grid Corporation of the Philippines. May batas ang China. Tandaan po natin ito. May batas ang China. Obligado. Hindi lamang kung gusto mo pwede, kung hindi, hindi. Obligado ang lahat ng mga Chinese citizens of all ranks, may direkto man kayong involvement sa gobyerno ng China o ordinaryong mga mamamayan. Obligado kayo na mag-espiya, mag-spy sa mga lugar na kinalalagyan ninyo, magnakaw ng mga teknolohiya sa mga lugar na kinalalagyan ninyo, at manloko sa katotohanan na pilit na pinaniniwalaan ng inyong kapaligiran. China is an enemy. China is a spy in the Philippines. China is a cheat. And China is a thief. Mga bagay na hindi po natin may sasantabi, ito'y talamak ng alam sa daigdig. Dapat malaman natin diyan sa Pilipinas ng mga ordinaryong mamamayan. Sabagat in China, all citizens of the Chinese Communist China are required by government to be a spy in the place where they are. Ito po yung question na pwede bang i-shut off ng China ang ilaw, ang kuryente sa Pilipinas? Yes! Yes and yes. In fact, ayon dito sa intelligence report na nakuha natin, even way back in 2019, 5 years ago, alam na ng gobyernong Pilipinas at itinago ni Rodrigo Duterte ang kaalaman na ito na ang mga engineers na nakabase sa Beijing, China ay pwedeng i-opera by remote control ang kuryente diyan sa Pilipinas. Pwedeng maging madilim ang Pilipinas sa laro lamang ng daliri ng Chinese Communist Party in Beijing, China, via remote control. Alam ito ng Philippine government.
In 2019, in-expose ito ni James Griffith sa kanyang artikulo sa CNN. Ang National Transmission Corporation, sa magitan ng presidente nito Melvin Matibag, kinumpirma there is a huge possibility of such a scenario. Ibig sabihin yung i-switch off ang kuryente ng Pilipinas by remote control galing sa mainland China. And it is a very sensitive issue today, mga kababayan kong minamahal. Nakita naman ninyo, bawat galaw ng Pilipinas, binabanatan tayo ng China. Yung mga missiles na proteksyon natin sa ating bansa, umaangal ng husto, propaganda ng China. Pinalalabas na sila ay para sa katahimikan. Tandaan ninyo, marami na tayong mga na ipasok ditong voice clips na nagpapatunay na ang China ay nakafocus sa propaganda para mapaganda ang pangalan nila. At sa kabila nito, sa likod ng propaganda nito, iba naman ang kanilang ginagawa. Power to the grid could be restored and cut off remotely from mainland China, Beijing. Kumpirmado ng inyong Transco President Melvin Matibag in 2019. Sa investigasyon ni Risa Hontiveros ng Senado noong 2022, panahon pa rin ni Rodrigo Duterte, ang National Grid Corporation of the Philippines ay patuloy na tinatarantado ang mga Pilipino sa magitan ng mga panluloko, pandaraya sa operasyon ng NGCP diyan sa bansa. Samantalang sandamakmak yung mga power outages, pagkawala ng kuryente, 2017, 2018, 2019, 2021, naalala ninyo, I think January kung yung malawakang pagkawala ng kuryente riyan. Bakit? May mga proyektong hindi ginawa. Ang National Grid Corporation of the Philippines, sa ilalim ng kontrata na pinirmahan ito with the Philippine government, hindi ginawa. Bakit? Wala raw masyadong pera. Sa kabila ng hindi na nga ginawa yung mga proyekto na ito, pagpapalawak ng servisyo, upgrading of quality and services of the National Grid Corporation of the Philippines, wala pang servisyo, sinisingil na ito sa taong bayan sa magitan ng mga fees. Walang servisyo. Saan ka nakakita niyan? Panluloko. Yan ay in-expose ni Risa Hontiveros noong 2022. At isa sa mga exposes ni Hontiveros ay ang mga nagkamal na pera na ipinagkakaloob sa mga Chinese na ito sa kanilang mga dividendo. Matakay mo eto ilan lamang ito sa asang may lista. Okay. Ilan lamang ito. Noong 2022, records ito ng National Grid Corporation of the Philippines. 2022. Sa investigasyon ni Risa Hontiveros at ng Senado, komitiba ng Senado, magkakaano ang kinikita ng National Grid Corporation of the Philippines na ibinubulsa ng mga Chinese na ito sa kabila ng kawalan ng maayos na serbisyo ng National Grid Corporation sa mga mamamayang Pilipino. Panahon ni Rodrigo Duterte, namayagpag ng husto ang National Grid Corporation. Bakit? Alam naman natin. Ano nga yung sabi ni Rodrigo again? Hindi ako magsasawang iparinig sa inyo ito. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte dahil pamilyar ko ang boses
niya. Dahil sa sinabing ito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaniwala na ang tumawag sa kanya ay si President Duterte. Hindi ko muna puputulin sana yan. Ibang issue ito Pero isa rin ito sa mga issues na nakakulapol sa mukha ni Rodrigo Duterte bilang traidor na presidente ng inyong bansa. Pero ito ang mas malala. Kaya nga sabi ko, gusto ninyo, gawain na ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Nakita ninyo, yun ang inyong presidente. Hindi ba malaking katraidoran yan? Kaya nung kanyang kapanahunan, maging ang National Grid Corporation of the Philippines, nagtampisaw sa pang-aabuso sa mga inosente, nagdarahop, naghihirap ng mga Pilipino. 72% ng mga Pilipino nasa average and below. Kaya ang disparity, ang lawak, pagkakaiba ng sahod ng mga may kayang Pilipino at mga naghihirap ng mga Pilipino, ayon sa World Bank, napakalapad, malayong malayo. Bakit? Management, Duterte style. Kung kayo'y mga cohorts, mga alipores, magtampisaw kayo sa Gracia, National Grid Corporation of the Philippines. 2015, sahod ng mga kinita ng National Grid, panahon ni Rodrigo Duterte, 2016. Ang kinita, 93% ng kinita ng National Grid Corporation of the Philippines napunta lamang sa mga dividendo ng mga Chinese na ito. 93%. Sa mga succeeding years, 2017, 2018, 2019, until 2022, ang mga Pilipino'y ginigisa sa kanilang mantika na mga kinatawan na ito ng Chinese Communist Party sa National Grid Corporation of the Philippines. 93% ng 22.5 billion net income ng National Grid, around 21 billion napunta sa dividendo ng mga executives na ito ng National Grid. 92% again of 20.6 billion na kinita neto ng National Grid. Ibig sabihin, wala na rin yung operational expenses and all those stuff, salaries, etc. Kumita ng neto ang National Grid noong 2017 ng 20.6 billion. Ang napunta sa dividendo ng mga Chino na ito, umabot ng 19 billion or 92% ng kinitang neto ng National Grid. 92%. Sa madalit sabi, yung natirang 8%, yun lamang ang pwedeng gamitin sa upgrades o kaya improvement, etc. ng operasyon ng National Grid Corporation. Sabagat yung neto na dapat ay reserbang pera para sa mga emerhensya ng National Grid, napunta sa bulsa na mga Chinese na itong kinatawan ng Chinese Communist Party. 2019, neto na kinita 20.3 billion. National Grid Corporation of the Philippines, 20.3 billion. Magkakaano ang pumunta sa mga dividendo na mga ehekutibo na itong mga Chino diyan sa National Grid? 15 billion. 74% ng neto na kinita ng National Grid. 20 billion as against 15 billion in 2019. 74%. And again, bago umalis sa pwesto si Rodrigo Duterte, kumita ng 41 billion
ang National Grid at malaking bahagi nito ay napunta pa rin, not really specified, napunta pa rin sa dividendo ng mga pure-blooded Chinese representatives na ito ng Chinese Communist Party. At sabi dito sa report, by its own admission ng National Grid Corporation of the Philippines, by its own admission, the capital outlay was 39 billion in 2019, 22 billion in 2017, which was more than the dividends it paid to shareholders, to the executives, sa madaling sabi. Mas malaki pa yung ibinayad kaysa sa tunay na kinita ng National Grid Corporation of the Philippines bilang dividendo ng mga ehekutibo na ito. Maging ang Energy Regulatory Commission ay nagpahayag na ang NGCP ay gumagastos especially sa dividendo ng mga executives na ito and on capital expenditures. Ano ang sagot ng pinuno na ngayon napanood ninyo sa TV, di ba? Sa hearing ng Kongreso sa National Grid Corporation of the Philippines, si Cynthia Alabanza. Noong araw, last year, May 29, 2023, sa hearing pa rin ng National Grid, ano ang sinabi nitong si Cynthia Alabanza dahilan dito sa expose na kung saan ang mga dividendo nitong mga Chinese executives na ito ay umaabot ng 95%, 90%, 92%, 93% ng netong income ng National Grid. Ano ang sabi ni Cynthia Alabanza noong May 29, 2023? Does it really matter how much money we make? Second of all, I don't know when making money became so demonized. Sarcasm. Sa Tagalog, mahalaga ba talaga na kung magkakaano ang kinikita mo? Second of all, hindi ko alam kung kailan naging ang kumita ka ay ginagawang masama, demonized, kung ikaw ay kumikita. Remittances to the state, better services, lower prices daw tingnan ninyo ang kuryente natin. Magkakaano ang kuryente ng Pilipinas kumparado maging dito sa amin sa Amerika. Sa buong Asia, ang kuryente sa Pilipinas ang pinakang mataas. Hindi baling mangurakot, sabi nitong si Cynthia Alabanza, hindi baling kumita ng santamakmak na pera itong mga executives na itong mga Chinese. Meron naman kaming ibinabayad sa gobyerno eh. Ano ang inyong kailangan pa? What else do you need? Yun ang arroganteng response ni Cynthia Alabanza noong Mayo 29, May 29, 2023, sa hearing ng Senado dito sa mga expenditures, dito sa mga pera na kinakamkam ng mga executives na ito ng National Grid Corporation of the Philippines. Tingnan ninyo itong isa pang report. Ito kailan ba ito? Tingnan ninyo itong print out kong mga reports na ito. Net income 2019, 20 billion. Dividendo, 15 billion. Net income, 2015, 22 billion. Ang net income, dividendo, 21 billion. So yung mga neto na kinikita ng National Grid Corporation
Pinaghahati-hatian lamang nitong mga miyembro na ito. Board of Directors na mga galing sa National Grid Corporation of China. Mga direktong pinadala ng Chinese Communist Party diyan sa Pilipinas. Tingnan ninyo ito. 2014, 22 billion net income. Dividend. Malaki mo, 22 ang neto ha. Pero yung dividendo nila, 24. Kinurakot pa yung 2 billion na galing sa kung saan. Sabagat yung neto nila, 22 lang eh. Yun ang ginagawang pagnanakaw nitong mga ehekutibo na ito dyan sa National Grid Corporation of the Philippines. Mostly dito 4 tinatawan ng Chinese Communist Party. Yung ibang natitira ay mga Filipino-Chinese. All in all, lahat yan ay Chinese-blooded. Nagkakaiba lamang sa citizenship, pero ang mga dugo nila para-parahong in-check. Ang masaklap dito, okay sa akin yan eh. Marami akong kaibigang Chinese. In fact, sila mismo nasusuka sa ginagawa na ito ng Chinese Communist Party. Marami akong kaibigan mga Chinese, pure-blooded Chinese, na umaagapay sa atin dito sabagat hindi sila makauwi na rin ng China. Gawa ng baka rematehin sila ng Chinese Communist Party sabagat ang gusto nila ay demokrasya para sa mainland China. Kaya ngayon, nakikiisa tayo dito kay Dan Fernandez at sa lahat ng mga miyembro ng Kongreso natin at ng Senado na nais bawiin ang prangkesa at patakbuhin ng ating Republika ng Pilipinas. Pakinggan natin si Paige Javier. A stern warning issued by House lawmakers against the country's lone grid operator, the National Grid Corporation of the Philippines, for allegedly failing to meet expectations set by its legislative franchise. Congressman warned the NGCP faces possible revocation of its franchise as the House Committee on Legislative Franchises spots supposed violations. The franchise that we have given to NGCP was really abused by them. The first of 2 alleged violations identified by lawmakers lies in the ownership of NGCP. According to Laguna Representative Dan Fernandez, the NGCP did not follow the law, which states that the grid operator should offer 20% of its shares to the public. Hindi po nagkaroon ng tunay na public offering. Correct. In accordance with Section 8 of Republic Act 9511, kundi nagkaroon ng private transaction between NGCP and Synergy Grid Corporation. He also claimed that 98.6% of NGCP shares are owned by private companies and foreign nationals. Lawmakers likewise grilled NGCP for passing on the cost of unfinished projects to consumers since 2011. The Energy Department said out of 111 approved projects, 77 are delayed, while some have no details. Is it just and fair to really impose and ask the consumers to pay for something that is still not operating? The Energy Regulatory Commission said it imposed a nearly 16 million peso fine to the NGCP for 34 out of 37 unjustified delayed projects. Because of these issues, House Deputy Speaker David Suarez sought a thorough review of NGCP's franchise. May I call on the members of the committee to vote on conducting a motu proprio inquiry for the review of the congressional franchise of NGCP. Paige Javier, ABS-CBN News. Thank you, Paige. Now, bakit nasabi ko kanina mga kababayan na kailangan bawiin na talaga natin ang anumang ugnayan natin dito sa mga negosyo na ito, partikular ang mga sensitibong negosyo na direktong makakaapekto sa ating mga mamamayang mga Pilipino. Kasama riyan, and very specially, itong enerhiya, kuryente. Sabi ko kanina, ang China, the Chinese Communist Party, at ito ay taas no kung sinasabi
na marami sa mga mamamayan ng China, pure-blooded Chinese, ay sinusuka ang kanilang administrasyon. Gawa ng kawalan ng kalayaan at kung ikaw ay sumalungat sa kanila, nanduroon ka't itatapon sa mga concentration camps, rehabilitation camps, Falun Gong at saka kung ano-ano pa. Walang religious freedom. And most especially sa pakikipaghanap buhay, business dealings. China is an enemy. China is a spy. China is a cheat. And China is a theft. Magnanakaw, manluloko, mandaraya. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa. This affects not only the Philippines, but the entire business world. World Trade Organization. Ito pong World Trade Organization na ito, dapat pasalamatan ng China ang Amerika sa bakatang mga presidente, 2 presidente ng Amerika ang nagsulong sa China para mapabilang sa World Trade Organization. Sa kumpiyansa ng United Nations, UN, sa mga pagbibitaw na kataga ng Amerika at sa respeto sa Amerika, yung rekomendasyon itong isama ang China sa sa United Nations at mapabilang sa World Trade Organization, tinanggap. Napabilang sa World Trade Organization. Sa kondisyon na babaguhin ng China ang mga patakaran nito na makasarili, mga patakaran nito na mga may halong pandaraya, pagnanakaw, panluloko. Sa kondisyon na yung mga forced labor ay hindi na maisali. Bigyan ng karapatan ng mga manggagawa ng due salary, due compensation. Lahat ng ito, sabi ng China, okay, kawa kami niyan. Sunod kami lahat o utos na ng World Trade Organization. Gawa namin lahat. Nangako. Sinuportahan ng Amerika, sponsored by the United States, napabilang sa UN, napasama bilang miyembro ng World Trade Organization. At hindi lamang yan. Most favored pa, ha? Ibig sabihin na bibilang doon sa third world country na pwedeng tulungan ng World Trade Organization na umangat ang buhay. Yan ang Chinese Communist Party. Ngayon, nanduro na sa loob ng World Trade Organization. Minanmanan, for the last 20 years, na naging miyembro ng World Trade Organization, 23 years na ngayon, na naging miyembro siya ng World Trade Organization, ang China ni minsan ay walang sinunod sa mga pinangako nito sa World Trade Organization. Kaya sinungaling, magnanakaw, mandurugas, manluloko, at kaaway na ng mga malilinis na mga negosyanteng nabibilang sa World Trade Organization, ang China. Walang sinunod. Yung mga prinsipyo na ipinaiiral ng World Trade Organization sa kanyang mga miyembro, mga fair trade, equal opportunities, etc., etc., market-oriented policies for equal treatment to all members of the World Trade Organization, non-discrimination, walang sinunod ang China. Ayon dito sa report, official report ng ITIF, Information Technology and Innovation Foundation, China has failed to meet almost all WTO commitments on issues such as industrial subsidization, protection of foreign intellectual property, forcing joint ventures and technology transfer, and providing market access to services industries.
Tingnan ninyo itong mga binanggit ha. Iisa-isahin ko ito sa abot ng aking makakayanan. Protection of foreign intellectual property. Sa ilalim ng World Trade Organization, kung ako ay meron akong na-discovering ganitong uri ng teknolohiya, isinama ko ang aking produktong ito sa mga produkto ng World Trade Organization. And therefore, yung mga miyembro nito may access sa technical description ng aking produkto. Pero hindi mo dapat kopyahin. Hindi mo dapat nakawin. Ang China, lahat ng mga nakikita nila na pwedeng gamitin, ninanakaw nila. Lahat ng mga nangyayari, na mga nayari na mga produkto ng China, almost all dito ay mga nakaw na teknolohiya galing sa iba mga miyembro ng World Trade Organization. Kaya sabi rito, yung behavior ng China towards World Trade Organization and its trading partners is that of a nation that knew what it had to promise to enter the organization, but its subsequent actions have demonstrated it never intended to keep these promises. Yung mga pinangako niya, walang mga forced labor, walang pagnanakaw ng produkto, walang pagkopya ng produkto, walang pagduplicate ng produkto. Anong ginawa? Rolex. Akala mo totoo. Ninakaw yung teknolohiya ng China. Rolex. Fake. Mga Renault. Galing sa China. Fake. Nakalagay doon ano yan? Swiss quartz. Renault ang pinag-uusapan natin. Gawa sa China. Pero nakalagay Swiss watch. Ganyan magnakaw ang China. Hindi lamang yan. Factory ka, for example, nangyari ito sa Volkswagen. German company. Nakita nila ang malawak na merkado ng China. Ilan nga naman, 1.4 billion population nga naman So baka pwedeng kumita ang Volkswagen na kapag sosyo sa China, nagtayo ng kanyang factory sa China, ninakaw ng China yung teknolohiya ng Volkswagen. Naglipa na yung mga kotse na made in China na ang teknolohiya nakaw sa Volkswagen. Ngayon, ang Volkswagen gusto nang paalisin. In fact, nag-alis na sila ng kanilang mga assembly plant sa China. The same is true with all other factories. Ang isa sa mga gawa ng China, gusto mong magtayo ng factory sa China, kailangan may kinatawan ang Politburo. Ang Chinese Communist Party dapat parte ng board of directors ng inyong kumpanya. Kung hindi kayo pwedeng magbukas ng factory o ng negosyo sa loob ng China. Isa sa mga kondisyon niya na dapat ninyong sundin, taliwas sa mga reglamento ng World Trade Organization. So ano ang nangyayari ngayon? Ngayon ay medyo kinakabahan sila sapagat si Trump na unang nagbunyag ng kanilang mga karumal-dumal na mga pandaraya ng paniniktik, spying, pandaraya, pagnanakaw at lahat na ng uri ng mga labag sa batas na deal sa negosyo. Ngayong paupo si Donald Trump ay na naghahanap na sila ng paraan na hindi maulit ang pagbubunyag sa mga panluloko nila noong panahon na unang termino ni Trump sa pwesto bilang presidente ng Amerika. China has taken full advantage. Ito yung report. Report ito ng World Trade Organization in 20
2023, last year, China has taken full advantage of its World Trade Organization rights. It has also largely ignored the responsibilities and commitments through its embrace of state-directed capitalism predicated upon an aggressive innovation mercantile. Ito yung mga reports. 2015, yung China nagpalabas ng pangako on China's false premises to the World Trade Organization. Kaya ang rekomendasyon nitong World Trade Organization in 2022, kailangan ng World Trade Organization must develop a comprehensive bill of particulars against China, revoke China's permanent normal trade relations or PNTR, and renegotiate WTO market access schedules for Chinese goods and services. Insist that China extend to other nations provisions from the U.S.-China Phase 1 Agreement. Marami ang mga rekomendasyon ng World Trade Organization laban sa China. Gawa ng mga panloloko, pandaraya, spying na ginagawa nito in every business enterprise na pinasok nito. Kaya mabalik tayo dyan sa National Grid Corporation of the Philippines. Yung pinirmahang kasunduan ng Pilipinas at saka ng China, dyan sa tatlong mga nagsanib na mga korporasyon na bumuo ng National Grid Corporation of the Philippines. Do not expect as it had happened na susundin ito, wala. Sabagat nasa prinsipyo na ng China ang spying, cheating, and then pagnanakaw. Kaya nakita naman ninyo, 92%, 93%, 90%, 75%, galing sa netong kinita ng National Grid Corporation of the Philippines, napunta sa kanilang mga bulsa sa forma ng dividendo. Maraming mga linabag, ayon kay Dan Fernandez, ang National Grid sa mga kasunduan sa Pilipinas. To the Filipino government, yun ay hindi po pwede. Pero sa Chinese government, yaan ay ordinaryong bahagi ng kanilang regulasyon. And remember, sabi ko na nga kanina, ang China ay hindi kaibigan ng Pilipinas. Sa lahat ng aspekto, kaaway ng Pilipinas ang China. Kaya sapagkat kaaway ng Filipino ang China, at maging ang mga pahayag nito ay hindi dapat pinaniniwalaan. Kagaya halimbawa, hindi ba kayo nagtataka kung bakit sa panahon ni Rodrigo Duterte pinayagan ng administrasyon ni Duterte na itayo ang mga towers na ito ng telecommunications sa loob ng mga base militar ng Pilipinas, no exception ang Camp Crame at Campo Aguinaldo. Mga tower communications ng dito ni Dennis Uy. Bahagi rin ito ng operasyon ng Chinese Communist Party sa Pilipinas. Spying. Paniniktik. Di ba kayo nagtataka kung bakit hindi pa nakaalis sa Palawan ng mga barko na magmamanman sa West Philippine Sea? Alam na ng China na ang barko pala na ito ng RPS something papunta ng Baho de Masinloc. Nakaabang na 20-30 mga barko ng China roon.
Hindi ba kayo nagtataka na ang resupply mission doon sa isinadzad na barko diyan sa West Philippine Sea, hindi ba nakakaalis yung mga pagkarga ng mga supply sa resupply ship? May mga nakaabang ng mga barko papunta roon sa nakasadsad na Philippine dilapidated ship. Hindi ba kayo nagtataka sa mga ganyan? Spying. Saan galing ang spy? Ang dami ho niyan eh. Sa larangan ng negosyo, hindi ko maisasantabi ang National Grid Corporation of the Philippines. Who knows? Kung ang mga inhinyero na ito riyan alam nila ang bawat sulok ng Malacanang. Maybe ang National Grid Corporation of the Philippines is a hub for spying. Kung ito lamang ng mga POGO operations natin riyan may spying operations, ito pa kaya duly sanctioned by the Philippine government ang operasyon, hindi magagalaw. Sapagat meron din tayo mga kakotsaba sa gobyerno riyan. Di ba kayo nagtataka na ang vice presidente ninyo wala ni ha, wala ni ho na binabanggit laban sa Chinese Communist Party? Wala kang marinig sa inyong vice presidente. Bilunggo na, winaterkano na, at kung ano-anong ginawa na, pinagwawasak na, etc. Ang lahat ng mga pumupunta na mga misyon na supply ng pagkain sa ating isinadzad na barko. May narinig ba kayong pagbatikos sa inyong vice presidente at mga aliporis nito na mga senador? Wala kayong marinig. Pinauubayan ng mga ito at sinusuportahan ng mga ito ang spying operation ng Chinese Communist Party diyan sa Pilipinas. Masaklap, di ba? Masaklap. Pero yun ang totoo. Yun ang masakit na katotohanan. Yung trato natin sa kanila ay makatao, ang isinukli sa atin ay halik ni Judas. Kaya yung maging itong kanilang involvement sa World Trade Organization, binabantayan ito hindi lamang ng Amerika, kundi ng European Union, European countries, at iba pang makabansa. Ang mga kaya lamang nitong dunggulin at pagsamantalahan ay mga third world countries. Africa, for example. Yung mga nag-ihikaos na mga bansa sa Latin America. At ang Pilipinas, nadunggol natin, nadinggoy tayo sa 6 na taon na panunungkulan ni Rodrigo Duterte. Pero ngayon, maging ang mga kasama sa World Trade Organization, may mga ginagawa ng hakbang. Ayon sa kanilang report, 12 mga high-level important examples ng failure of China to comply with na binabantayan ng kanilang mga kasama sa World Trade Organization. Sabi nila, it is high time to fundamentally reject market orientation. Kailangan ay bantayan din nila ang defiance ng China sa mga batas alituntunin ng World Trade Organization. At kailangan ay pag-aralang maigi yung tinatawag nilang trade preferences na ipinagkakaloob sa China. Sabagat hanggang ngayon, lalong lumalala ang distrust, pagkawala ng kumpiyansa, pagtitiwala ng mga negosyanteng itong organisasyon sa daigdig sa involvement ng China sa World Trade Organization. And to the Filipino people, siguro it's about time, panahon na magkaisa tayo, kagaya ng mga nababasa ko dyan sa mga groups. It's high time na magsama-sama tayong muli sa kalsada at ihantad natin ang mga demonyo sa ating pamahalaan.
at mga kasapakat nito. Ang spying, ang cheating, at ang pagnanakaw ng China sa kasarinlan, kalayaan, kaligayahan ng mga Pilipino. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. At dyan natin winawakasan ang ikalawang bahagi ng ating Fun Saturday Live, ang ating insights. Pakinggan si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. Yan ang ating tinig ng ating mga kababayang mga Pilipino. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Paglilingkod bayan po ng inyong abang lingkod. Public Service. Yan ay sa inyo, para sa inyo, at para FGS Web Radio para sa mga Pilipino.